O, diba? Nagsasnow na, guys. Ayusin natin yung ating sasakyan kasi ayan, lagyan natin siya ng guard. This is soft. Kaso makabukas, kaya hindi siya pwedeng lagyan ng snow. Hi guys! Ayan, set up ko na. Lagyan ko ng frost guard. Tapos iaangat yung yung wiper kasi mag-iipon dyan yung ice. Mahirap siyang tanggalin. Ayan! O, diba? Madala mag-snow dito sa amin. Ngayon lang nag-snowfall. Yay! Good morning! Snow. I want to try some dirt. Hi! Ayan na! Nag-i-snow na! Doon tayo, Odi! Slide tayo doon. Slide tayo doon. Tinanggal niya? Naku, isuot mo. Nandiyan yung pang straight mo rin. Bagas. Pang slide. Wala. Andyan, nasa taas ba? Ang alin. Yung pinang-inis sa... Wala. Mamaya ka na mag-inis. Bagas! Suot mo yung niya, gloves niya. Pintuan, nakabukas lang. Ay, si Alona. Come on! Si Marcus. Get Marcus! We're gonna go. Here. Sige, akit ka dun, tas slide ka. This is gonna be fun. We'll go up there. Okay. Hi. Come on. Hurry. Oh, Marcus, si Marcus.
Ano na, Marcos? Happy daw, happy. Marcus! Marcus! Hala! Ito, ano kasi siya eh. Mas madulas. Dun kasi may May free ano kami dito. Free rides. Oh, hindi na kami magbabayad. And I will ride on here. I will ride. Ah, sige, go. Go! Uh-oh! Galing ah. Kaya naligo na kami ni Marcos. Okay. Set. Marcus time. Marcus time. Sige. Mas maganda ba yan? Mas maganda yan. I want to do it. Daddy. Alamig. Alamig. Marcos, again. Isakay mo na lang. Dip. Daddy. Set. What? Set. I'm gonna throw it. Ah! Ano yung Marcus? I gotta go do more. Babi, malamig. Yung last year nag-snow naman dito pero gabi kasi yun kaya hindi namin na-enjoy. Ngayon, umaga kaya medyo para kaming nasa Winter Wonderland. Winter Wonderland. Tibay mo, wala kang ano ah. Siguro na-immune na rin ako kasi dati lamig na lamig ako pero ngayon parang parang hindi naman masyado ganun kalamig. May video ka sa phone. Ano na? Yung kayo nag-ano? Aka-video mo. Ay, doon si Marcos ah. Ano na, Marcos? Saan punta mo? Di naman. Mommy. Oh no, don't remove that. Mommy, I will throw a snowball. Gusto niya hawakan, tinanggal yung kanyang gloves.
yung gloves ni Marcus. Halika na. Oh, mag-slide siya mag-isa. Oh. Oops, careful. Uh-oh. Mommy, look at me. No, Let's go na, let's go na. Naku, giniginaw na. Let's go na. Let's go na, anak ko. Hello! Halika na. Balik na kami. Baka ma-frostbite nung tayo. Hi guys! Good morning! So, ayan. Matapos natin mag-enjoy kahapon sa snow. So, ngayon naman, duty naman tayo. So, sinilip-silip ko na sa labas. Medyo makapal pa rin yung yelo. Pero okay na yan. At kesa dun sa melt, ano? So, kahapon, Sabado kahapon, buong araw, snowfall. So, nag-start yun. Siguro mga 7 or 8 ng umaga. Tapos hanggang madaling araw. Dun sa forecast, hanggang 12 midnight eh. So, ngayon hindi ko sure kung meron parang snowfall. Pero mukhang nag-stop na. So, yan. Duty na tayo ngayon. At tapos na maliligayang araw. So, medyo maaga pa. Ano pa lang ngayon? 5:25. So, 7 yung pasok ko. And yung oras, tinignan ko dun sa mapa kung gaano katagal. Kasi makikita mo naman kung may mga roadblocks or ano. So, dito sa mapa, ay, ba't ganun? Wala internet ko. 16-minute drive. Pero talagang sinadya kong agahan kasi di natin sigurado kung anong kondisyon ng daan kasi ko pa lang ata to, pangatlong beses na magdadrive sa snow. No, first time ko na nag-aaral pa lang ako mag-drive. 2024 nung bago pa lang kami. Dito sa lugar namin, yung nabanggit ko nga, sobrang dalang mag-snow. Kaya yung mga tao dito di rin sanay, parang kami din, di rin sanay sa snow. So, pag mga ganyan, talaga canceled ang class. Yung anak ko, si Alona, Friday pa lang. Dahil sa weather forecast nga na, though wala pang snow that time, kinancel na nila yung class. So, wala silang klase ngayong darating na Monday. Last week, ang swerte ko talaga, last week, na video ko din yun. Winter storm naman. Kumbaga, umuulan, tapos sobrang lamig, kaya nag-snow. So, delikado naman yun kasi yung black ice, Ngayon naman, kulay puti naman. Para siyang, powdery type ng snow. Pero mas okay yan, at least kikita mo yung black ice kasi hindi. So, ayan, magbabagal lang tayo. Ayan pala, hindi pala 16, 19 minutes. Saan ba niya ako pinapadaan? Ako sa iba niya ata ako pinapadaan. Tapos naging 22 minutes naman ngayon. Parang sa iba niya ako pinapadaan. Kaya, anyway, sige, baba na tayo. Tingnan natin yung itsura sa labas kasi ngayon pa lang din ako bababa. So, naready ko na yung mga aking kagamitan. Guys, pag malamig, grabe ang dandruff. Last year, akala ko sa shampoo. Kasi baka, yung shampoo na ginagamit ko last year is yung galing pa sa Pilipinas. Sabi ko, parang hindi ata ko yan. Pero nung napansin ko guys, pag lumalamig, lalong nagdadandruff. Tapos yung mga skin nag-dry. Tapos naging rosy cheeks na tayo guys. So pala yun. Ito guys, napakaganda nito. Aquaphor. Yung ginagamit namin sa mga pasyal, nag-promote pa. Pero hindi maganda siya. Sa mga mga malalamig na lugar. Yun yung nilalagay ko sa mga anak ko. Kasi, siya, talagang
nakakatanggal ng dryness. Masakit kasi guys dun sa dulo ng mga daliri mo. Pagka sobrang dry, nagbabalat. Di ba yan yung part na sobrang sakit pagka nasugatan? Dami ko na naman kwento. Tara na. Tingnan natin kung ano condition sa baba. Tapos, buti na lang guys, may mga ganito pala kami. Hindi nga nagsusnow, pero buti na lang meron kami ano, mga pang-snow na yung kapitbahay namin. Yung kalaro ni Alona, wala siyang hindi daw siya nabilhan ng mama niya. Kasi nga hindi nag-snow dito eh. So, okay na din, no? Ewan ko galing ata to kila mama. Galing pa ata tong kali. Or nabili ko sa, thrift store, di ko maalala. Pero okay na din, may ganyan. Pero ang hirap, pero ito kasi, hindi siya nababasa eh. Pag ito kasi, mga parang, lang siya, knitted. Nababasa siya pagka, yellow. Dali natin siya kasi magpapalit tayo ng gloves. Ito kasi pang natin kasi hawak tayo ng yellow eh. Ayan Pakinabangan ko rin yung mga nabibili ko sa mga dun sa Where You Been. Ang hirap naman ang hirap gamitin. Mamaya na tayo pag medyo nilalamig na yung kamay natin. So, ayan. Let's go. Grabe ang lamig. Ayun, ang kapal ng yelo, guys. Mukhang maganda na yung panahon. Tumigil na yung snowfall. Ito yung sasakyan ko. Uy, grabe. Ang lamig ng hangin. Ayan. Dito sa lugar namin, dito sa apartment namin, may yelo yung daan. Ewan ko kung madulas yan. Siguro, no? Nakatakot. Ayan na siya. Ang lamig. Pag pumapalo yung malamig na hangin sa mukha, grabe sobrang lamig. Ayan, tatanggal tayo ngayon ng yellow. So kahapon nga guys, nung nag-start pa lang mag-yellow, nilagyan ko na ng nilagyan ko na siya ng frost guard yung tawag. Mura lang yun guys, nabili ko ng $5 naka-sale kasi. So mga ganun, pag di mo kailangan, minsan mapapakinabangan mo rin, Binili ko siya, hindi pa sa snow, pero puti na lang, binili ko siya. Mas maigi na nga yung, sabi nga nila, it's better to, It's better to have it and need it than don't have it and need it. Tama ba? Tama na. Ayan, wait lang. Pasok ko yung tong gamit ko. Tapos try ko na tong sasakyan. Ang hirap maging nurse, guys. Iniisip ko nga, hindi na ako papasok kasi parang nakakatakot. Risk ka, no? Yung ating, safety. Kasi, di ba? Di naman tayo sanay sa mga ganitong weather. Pero, wala actually. Kahit nasa Pilipinas, kapag hindi ka pumapasok, parang naiisip mo pa rin, paano kung ikaw yung nasa posisyon ng mga kasama mo, di ba? Dahil lang kapalit. Okay. Ayan. Buti dito sa part na ito, ang daling tanggalan, Yung part na yun, parang kumakapit. Sabi lang. Saglit lang. Mag-gloves lang ako. Hindi kaya yung lamig, guys. Ang frostbite yung daliri natin. Ito kasi pag binuksan ko siya ng may mga ice, papapasok sa loob yung mga yellow. So at least tanggalan natin tong part na ito.
Ang saya na may snow, no? Kaya lang yung mga ganito. Ayun, dapat ano din tayo. Ready din tayo. Tapos kinakabahan pa ako kasi ang daming warning na nagsisend sa akin, wag daw mag-drive, ganyan. Unless kinakailangan. Kasi ang daming mga na-aksidente sa daan dito sa amin, guys, sa news. Kaya nakakatakot. Ang lamig, grabe. Kasi kailangan iyon ko na yung sasakyan kasi malamig para pagpasok natin mamaya ano na. Ayan, okay na siguro. Ayan, mamaya pakita ko sa inyo kung paano cross guard na to, kung effective ba siya. Kasi yung lugar namin, open park. Baby. Talaga. Malaking bagay yung may ganitong klaseng gloves guys. Kasi pag yung manipis lang ako di kaya sobrang lamig. Ayan. Di kaya siguro. Pala yung camera ko guys. Ayun. Dapat ano siya. Clear. Kasi nag-alarm siya pag may yellow dyan. The drain clips. Care worker. Ang sakit sa kamay ng lamig guys. Balik muna tayo. Hindi na kaya ng kamay ko.
may ganda naman siyang option, no? Paininita natin to. Tapos ito. Yan, para matow yan. Tapos yung likod. Ayan. Balik muna tayo. Mamaya pagbalik natin, kita niyo yan. Ayan. Ayan. So, maya-maya matatow na rin yan. Pati yung nasa likod, sa rear, kasi syempre kailangan natin makita yung likod natin. Ang lamig. Sobrang lamig. And guys, dapat pagka nasa healthcare ang linya natin, no? Ready tayo sa mga ganyang bagay. Kasi umulan, bumagyo, mag-snow, ano pa, diba? Kailangan natin pumasok. Although, sinasabi naman ng hospital na pwede naman dun sa meron naman sila accommodation na ina-offer. Kaya lang kasi from day off kasi ako eh. So, ayan. Kaya no choice tayo. Grabe, ang lamig. Sa Pilipinas naman, no? Kahit bumabagyo, no? Ang sarap ng tulog ng mga tao sa bahay. Pero ikaw, kailangan mo lumusong sa baha. Ganun din dito, guys. So, anyway. Yan, papainit lang tayo ng very light. Tapos, saktong sex, alis na tayo. Kasi hindi tayo pwede magmabilis sa daan, guys. Let's go. Lamig. Sana natunaw na, no? Oh, ayan guys. Oh, diba? Natunaw na siya. Tada! Okay. Let's go. Ayan guys. So, ayan, malaking bagay yung mga specs ng sasakyan, no? So, ayan, mga i-consider nyo. Kagaya nga yung nabanggit ko na nung nakaraan. Itong sasakyan ko is Nissan Pathfinder. So, maganda, no? Medyo malaki-laki. Kasi, hopefully, lalo na minsan pag sobrang lakas ng hangin, minsan nafe-feel ko para akong hinuyog-yog. So, maigi na rin na na medyo malaki yung kunin yung sasakyan, lalo na kung may family kayo, no? Saka ito is all-wheel drive. So, hopefully, magkakasubukan tayo ng kapit. Actually, last year na nabanggit ko, nagamit ko na siya 2024, nung first time na nag-snow. Ano naman, hindi ko naman na-feel na parang dumudulas ako. Tapos na-feel ko talaga na maganda yung kapit niya kahit sa yellow. So, kung pupunta man kayo, no, sa mga area na kagaya nito na nag-snow, dito madalang eh. Lalo na siguro kung nasa kayo, no, part na talagang madalas mag-snow. Tapos, siguro maganda kung kukuha kayo ng bahay yung may may garage. Para hindi na tayo nagpapala ng yelo. Hindi naman sobrang sobrang kapal ng ice, pero di ka compare sa ibang lugar. Pero at least, 'di ba? Rin kasi nakakakain din ng oras, So ayan, let's go na guys. So tingnan natin yung condition ng daan, pero syempre pray muna tayo. So check ko lang kung nandito yung mga gamit ko. Ito pala guys, nung nakaraan, isang araw, na nawala ko tong wallet ko, nalaglag ko siya dun sa parking. Buti na lang guys, sa may store akong pinuntahan, nalaglag ko. Buti na lang guys na nakabalik kasi andito yung socials ko, tapos mga ID, mga credit card. Tapos ngayon ginawa ko, pinaghiwalay ko na sila para, di ba? Ito kasi lagi kong ginagamit lalo na pag nagbabayad kasi yung mga credit card ko nga ang dito.
So, buti na lang yung nakapulot honest. Pinuntahan sa bahay. Pero wala kasi kami dun ngayon. Kasalukuyan hinahanap ko yung ano ko nun, yung wallet ko. Punta ako dun sa mga trainays ko, yung mga pinuntahan kong lugar. Tapos naiwan sila ng number. Tapos yun, pinuntahan ng asawa ko. Siya na yung kumuha kasi medyo malayo, 1 hour. Tapos wala rin akong license. So, yun guys. Try tayo lagi para sa safety. So, sa mga nagta-travel din, no, nakagaya ko. Sa mga ganito, mga harsh weather. So, ingat-ingat sa mga kagaya nating mga healthcare workers, mga frontliners, mga essential workers. So, ingat-ingat tayong lahat and drive safely. So, yung dadaanan ko guys, ano siya, main road. So, tinitreat naman nila yung mga daan. Kaya hopefully maging swabe lang yung ating pagbiyahe. Ayan. 17 minutes o bumaba na. Baka ibang ruta to. Pero doon na lang ako dadaan sa usual kong route kasi di natin alam, baka at least familiar na tayo. Hirap naman dumaan pa tayo sa iba. Ayan, let's go na guys. So, ayan, isipin na lang natin, no, pasalamat tayo, may mga tayo sa kabuhayan na binigay sa atin. Kahit minsan talaga, walay kasama to sa ating sinumpaang tungkulin. So, ayan, let's go. Kata ko sa inyo yung daan. I gave my life for thee, my breath. Ayan, nawala na sa isip ko yung salamin ko. Buti na lang may extra pair ako dito. So guys, ayan, mag-iwan pala kayo ng extra pair ng salamin. Kasi, ayan, ayaw na bumalik eh. Kaya, buti na lang meron ako dito extra. Sobrang bagal lang talaga. Yung tinatakbo na usually 60, ang takbo lang namin 40, ganyan. Tapos dun sa mga 45, 30, 25, mga ganyan. Kasi yung mga kasama natin sa kalsada, awan ng Diyos, nag-iingat din sila. So, sinusundan ko lang din yung pacing ng mga nauuna sa akin. Tsaka actually, mararamdaman mo talaga yung mga part na may snowy na parang medyo madalas siya. Pero kumakapit naman yung brake. Tapos meron palang ganitong option tong sasakyan ko na para siyang... Iyan guys, so yung snow mode, meron palang ganyan. Nakalimutan ko, naalala ko, medyo malapit na ako. Tapos nung inon ko siya, na-feel ko na parang medyo tumigas yung manibela ko. Sabi dito, sinearch ko kung anong meaning yung snow mode. Sabi niya, design daw yan for slippery condition like snow, ice, slush, wet, or slick road. So, ang nangyayari pagka ganyan, sabi niya, soften throttle response. So, less yung sudden acceleration. Tapos, shifts to higher gears sooner, reduces wheel spin. Tapos, improve traction. Tapos, calms down power delivery. Kaya pala para siyang,
Oh, may ganun pala siyang mode. So, ayan, yung mga titignan nyo, no, sa mga sasakyan, kung may mga ganyan. Lalo na kung pupunta kayo nga sa mga lugar na ganito, na medyo nagsusnow. So, ayan, 6:30 pa lang naman. Ayan, medyo maaga pa. Tapos, 20 degrees Fahrenheit sa labas. So far, yan pa yung pinakamalamig ngayon. Ay, giniginaw yung paa ko. Nakadalawang medyas na ako pero kulang. Eh, siguro sa ilalim hindi masyado naabot ng heater. Ano? Ayan, natawagan na tayo ni Daddy. So, update na tayo sa kanya. Hello? Nasa vlog. Ha? Hello. Hello? Okay naman. Mabagal lang talaga. Kailangan mabagal lang yung takbo. Kamusta daan? Hindi siya kagaya last year yung sa may interstate na walang yelo. May yelo sa interstate tapos Ngayon. tas sa iisang lane, di ba 3 lane yun. Doon lang kami sa gitnang lane lahat nagsisiksikan. Wala masyadong motorista sa walang mga nag-drive masyado. Pero doon kami sa gitna kasi doon sa dalawang kabilang gilid para siyang parang hindi pa rin yung snow, medyo makapal pa yung snow. Yung gitna, siguro kasi yun yung palaging nadadaanan na medyo nawawala na yung snow. Kaya doon lang kami sa gitna. Trinay kong tumabi sa gilid kasi syempre parang feeling ko masyadong malapit yung nasa harap ko tsaka yung nasa likod. Gumilid ako. Kaya pala wala masyadong dumadaan doon kasi anong tawag dyan? Makapal yung snow. Maalog, parang malubak kasi nga may snow. Tapos medyo parang na-feel ko na may konting madulas. Dito na ako. 6:30 ako dumating. Nilalamig yung paa ako. Papasok na ako sa loob. Sa parking ako. Sobrang lamig. Paano kanina paglabas mo diyan sa dito sa Ko. sa apartment paglabas mo ng sasakyan? Tinanggalan ko ng ice. Hindi naman nadulas. Di naman. Kumakapit. Hindi siya Hindi naman kagaya ng nadulas black din. ice na yung paa mo lulubog naman sa snow. Nagbablog ako. Ano? Say hi to the vlog. Hello guys. Hello vlog. Welcome to the Ay, di ba? Ang swerte ko. Welcome to the high. Welcome to the high. Ang swerte ko kasi last week naman black ice naman. Tapos ngayon naman, di ba? Tuwing weekends, grabe talaga kung kailan ako juju, di saka tumataon talaga itong mga Anyway, yan, learning experience. So, okay din, no? At least nalalaman natin yung mga teknikan pag mga gantong mga nag-i-snow. At least next time, alam na natin gagawin, tsaka natututo tayo. Sige, pasok na ako, nilalamig yung paa ko. Pero hindi na nag-snow kanina, no? Wala, hindi na. Baka tumigil na ng madaling araw. Okay. Bye-bye. Sige, bye-bye, love you. Let's go na guys. Pasok na tayo. Nilalamig na yung paa ko. Guys, so ayan, nakabalik na tayo from duty. So 8:19. Okay na yan, hindi naman masyadong late na uwian. Okay naman yung mga pasyente ko. Actually, kinabahan nga ako kasi baka kukunti lang kaming pumasok. Pero alam nyo guys, believe naman din ako sa mga ng mga nagjo-duty rin dito sa hospital namin. May mga iilan na call out, pero ayun, napalit na naman sila. May mga na pull out naman from other areas. So may dalawang na pull out sa unit namin. So ang hatian namin, taglilima pa rin kami. Actually, nung umaga, 4 lang yung pasyente ko kasi may isa akong parating. Siguro since yung weather nga hindi masyadong okay, kaya medyo tanghali na nakarating yung 5 kong pasyente. So, okay naman, awa ng Diyos. Nung kinakabahan lang ako na baka maging 6 yung pasyente namin today or baka kulangin kami ng staff. Pero dito naman talagang ginagawa nila ng paraan. Alam niyo yung mga kasamahan namin, as in, sila, yung iba nag-rent ng hotel,
na malapit, tas yung iba dito na sila natulog. So yung mga kasama ko ng umaga, yung charge namin, medyo malayo siya eh. So at talagang natulog na siya dito sa hospital para talagang sure siyang makakapasok siya ngayong araw. So gano'n naman dito, nakakabilig din kasi talagang ginagawan din nila ng paraan. Pero may iilan din na nag-call out na hindi nakapasok dahil din sa weather. So, ayun. Dito naman, so far, okay naman para sa akin dito sa pinapasukan namin. Hindi ko lang alam dun sa iba. Pero dito, napansin ko hindi naman sila, walang blame culture. Yung parang sisihin ka nila kung hindi ka man makapasok, 'di ba? So far, wala naman ako na-feel na ganun. Kasi minsan pag nag-call out talaga ako, hindi naman nila inuusisa kung bakit or ganyan. Tapos wala naman akong parang feeling na ginigilt trip ka nila. Walang ganun. So, ayan, tara, uwi na tayo. So, sana okay na yung okay na yung daan. Kanina tinitignan ko napakaganda ng panahon. So, umaraw na. Pero tinignan ko parang hindi masyado na melt yung mga ice. Tinitingnan ko dun sa sa bintana ng mga rooms ng pasyente ko, parang kahit maaraw yung yellow ganun pa din. Anyway, malalaman natin ngayon. So ayan, 30 degrees Fahrenheit. So on na natin tong ating heated seat. Yan, nakamax ako. Mamaya sobrang init na yan, bababaan ko na yan. Tapos naka 84 yung aking temperature. Tapos, hindi na natin to i-on kasi wala namang ice. Ano na lang, ito. Tong sa steering wheel para uminit. At saka, ayan, yung nakalimutan ko iset kanina, no? Ano na siya? Paano ba yun? Ayan. So, naka-snow mode na tayo. So, ayan, dito na tayo. May mga yellow pa rin Ayan, may mga ice pa rin na naiwan dito sa lugar namin. Pero yung daanan, guys, okay na. Wala na masyadong ice na na nila. Siguro nalinis na nila yan. Hindi kagaya kaninang umaga na pag-alis natin, no? Parang ang passable lang is yung isang lane sa gitna. Ayan. So, ayan, kararating lang natin sa bahay. So, thank God, safe naman tayo. Tsaka nakakabilib to, guys, yung yung mode na to. Ngayon ko lang siya na-experience talaga. Although, ika-third time ko nag-drive sa ice talaga. First nung 2024, first time ko yun, nag-aaral pa lang ako mag-drive. Hindi ko pa alam tong mga gantong settings. Takot na takot ako noon kasi bago pa lang ako nagda-drive noon, tapos magda-drive ako sa snow, no? Pero hindi ganun kalala yung snow nung 2024 nung una kasi dito sa interstate namin malinis eh. So pagdating ko lang sa downtown, doon lang medyo maraming ice. Pero hindi ko naman na feel yung yung dulas, ganyan. Kasi nga, so yun yung mga consideration yun, no? Pag kukuha kayo ng sasakyan, nabanggit ko na, paulit-ulit ako, no? So, maganda. Yung mga feature na ganito, di mo siya ma-appreciate unless ma-experience mo siya talaga eh. Kagaya niya, no, kanina. Ngayon ko lang din na experience kasi nung
yung ano siya, snow mode siya, mafe-feel mo kasi mafe-feel mo yung difference pag medyo lagi mo ginagamit yung sasakyan, tsaka medyo kapamo na siya. Parang iba yung ano niya, may para siyang, kumbaga may parang traction, kumbaga hindi ka, kahit ano siya, kahit basta mafe-feel mo na iba, parang yun nga, yung pag-accelerate mo, hindi meron pumipigil sa pag-accelerate mo, yun yung explain ko kanina. Anyway, so yun no, yung mga consideration nyo pag kukuha kayo ng mga sasakyan, lalo na kapag mga gantong lugar na nagsusnow, dito madalang pero ayan, gamit na gamit siya pag mga ganito, ma-appreciate mo siya, tsaka malaki nga siya na sasakyan. So ayan, consider nyo. Pero itong sasakyan namin guys, second hand namin to nakuha, itong Pathfinder. So okay naman sa mga nagtatanong dyan sa ano na to, kung paano yung financing and all. May mga previous video kami about sa sa kung paano namin nakuha, ano yung mga considerations namin. So, itong sasakyan na to, sa akin to, pang family. Tapos yung asawa ko, meron lang siyang sarili niya. Siyempre, pag ginagamit niya, pag pumapasok. Pero ito talaga, kinuha namin kasi nga, family kami. So, may mga anak kami, ganyan. So, ano ang mga lesson na natutunan natin sa, sa episode na to, I mean, sa experience na to. Natutuwa ko guys sa, dynamic ng, dito, ng, kumbaga sa ospital, kasi parang kung hindi ka man makapasok, parang hindi ka naman nila sisisihin or what, wala kang maririnig na parang hindi maganda, kasi syempre mafe-feel mo naman yun. For example, ikaw, hindi mo naman talaga gustong hindi pumasok, 'di ba? Minsan maririnig mo sa iba yung mga hindi pumasok, parang may maririnig kang hindi maganda about dun sa taong hindi pumasok. Pero dito guys, hindi sila ganun. Ewan ko lang sa iba, pero ayun, yun yung na-appreciate ko dito. Hindi nila parang sinasabihan ng hindi maganda yung mga hindi nakakapasok, ganyan. So pag nag-call out, hindi, parang understandable na hindi talaga kaya. Pero hindi ko lang alam pero kasi sa observation ko ganun. Wala naman ako naririnig na hindi. Pero minsan nire-refuse ko rin makinig ng mga hindi magagandang chismis. So iniiwasan kasi maganda yan sa ating mental health. So ayan, yung mga bagay na gusto kong iwasan. Siguro, ewan ko kung hindi ko lang napapansin or talagang wala. Pero sa observation ko sa amin, kaya na-appreciate ko, yun yung kagandahan kasi ganun. Tapos yung iba talagang nakikita mo yung effort nila na pumasok, 'di ba? Tas parang ako, parang kagaya ko, parang kanina umaga, parang nagdadalawang isip ako, parang gusto ko sana mag-call out na lang, ganyan, kasi natatakot ako. Pero, 'di ba, parang instead na pangunahan tayo ng takot, syempre di naman natin malalaman kung di natin, 'di ba, susubukan. So, ayun. Pero syempre, andun pa rin yung pag-iingat, yun nga, calculated risk. So, tinignan din natin. So, ayun guys, lamang yung may alam. Tsaka, ang preparation importante. So, ano bang mga, ayan, yung mga titignan nyo, makinig ng news, ganyan. Tignan nyo yung mga emails, kasi nag-email naman yan ng ospital kung anong mga pwede mong gawin, anong mga preparation, yung mga kagandahan dito, na pares lang din naman sa atin, may mga may mga parang yung NDRR sa atin, yun, yung may mga ganun. Meron din dito guys, may mga nare-receive ako. Ang sabi nga, wag pumasok. And ang sabi, wag pumasok kung hindi naman kailangan. Kaya lang kasi tayo, 'di ba? Essential workers. So, yun yung mga na-appreciate ko, Talaga sa trabaho natin, kailangan talaga ready tayo sa mga ganun, mga sacrifice. Hindi lang mga nurses, lahat, mga tech, lahat ng mga pumasok sa hospital para maging functional. Ultimo yung mga naglilinis ng road. Kasi kung hindi naman dahil sa kanila, 'di ba? Hindi naman din magiging safe para sa lahat. So, ayan. Maganda yung yung kumbaga yung teamwork dito kasi yun. Kaya lang, 'di ba? Mapapansin mo, kayo lang yun dun sa daan, 'di ba? Risky din talaga. So, yun yung kaakibat na yan ng natin sinumpa ang tungkulin natin talagang kahit naman sa Pilipinas, ganun, kailangan natin mag-take ng risk. So, ayun, thankful lang ako kasi nakita ko naman din yung effort ng mga kasama ko para lang makapasok sila, 'di ba? Willing silang
gumastos. Wala namang extra to guys. I mean, wala may extra pay. Kumbaga sa atin kasi may, para sa lahat naman, ano, yung sa amin sa government may anong tawag doon, yung risk allowance ba tawag doon? Nakalimutan ko na. Ayun, nakalimutan ko na yung tawag doon. Parang may bayad yun kapag, pero sa mga sa mga nagbe-bedside may ganun. Pero ayun, dito parang wala. Kung ano lang din yung basic mo, yun lang din. So talagang grabe din ang effort nila para gumastos ka pa, diba, ng pang hotel. Kasi yung iba, ang lalayo ng mga bahay, mga 1 hour away, mga ganyan, 45 minutes. So kung magdadrive ka ng ganun, imaginein mo kung ang bagal mo, abutin ka ng 2 hours, yung iba, abutin ka ng more than 1 hour. Yung nakakakwentuhan ko nga ang usual travel niya is 30 minutes, pero dahil sa snow, umabot siya ng 1 hour. O, diba? At least ako medyo malapit lang, kaya hindi ko na kailangang mag-hotel. Talagang susuungin ko lang talaga yung konting snow. So yun. Ayun naman na naman yung ko, at least ngayon alam ko na kung anong itsura kapag nag-i-snow dito. So yun, preparation guys, importante. So kung nanonood kayo nito, sana may natutunan kayo, no, kung ano yung mga bagay na i-consider nyo, mga preparation. So tignan nyo, maging observant kayo sa paligid nyo kung paano mag-prepare yung mga tao. Nag-join din ako guys ng mga group ng mga prepper, mga ganyan, kasi nakikita ko ano mga pinaprepare nila. Kasi diba tong Amerika, di naman to parehas ng kagaya sa Pilipinas, di ba sila dito marami silang iba-ibang klaseng weather. So, iba-iba yung mga element nila. May winter, may mga tornado. Dahil sa atin naman, walang ganun. So, ayan yung mga i-consider nyo kung yung lugar nyo ba, daanan ba yan ng tornado? Ano ba yung mga calamities dyan sa lugar nyo? Kung binabaha ba yan? Sa amin so far, ayun naman, dito naman sa amin, mainit kapag yung humid. Parang sa atin din sa Pilipinas, kaya sobrang dalang mag-snow. Hindi rin, sabi nila, ang term ng mga taga dito, no, unusual daw yung gantong weather sa kanila na nag-i-snow, kaya sobrang panic lahat, panic buying, kung mapapanood nyo dun sa mga ibang videos ko, no. So ayun, nakakatawa lang din sila kasi hindi lang sila yung nagpapanik, pati kami nakikipanik din kami. Pero mas okay na prepared kesa naman yung, 'di ba, kung kailan mo kakailanganin, wala ka. Saka lalo na't may mga bata. Kasi iba yung lamig dito guys. Nakakatakot. Pwede ka magkasakit kung hindi ka talagang prepared. Paano na lang ko, diba? Mawala ng kuryente, ganyan. Ay, hindi pala nabukas ng ilaw. Late ko na na-realize. So yun, ano ba? Kung may mga nakalimutan man ako, ayun, patawarin nyo na ako. At saka, importante sa lahat man ng, kaya lagi kong sinasabi, no, importante sa lahat, talagang lagi natin ipagpapasa Diyos yung mga bagay-bagay, kasi 'di ba, kasi hindi mo rin naman masabi, minsan ang disgrasya hindi mo masabi, no, so kailangan lagi talaga tayong mag-ingat. Ayun, bago ako mag-end, gusto ko lang i-share sa inyo yung verse na nabasa namin kahapon. So, habang nag-worship kami dun sa lesson ng anak ko. So, ito sabi dun, no? Kasi minsan, 'di ba, talagang hindi mo rin kasi masabi, talagang dadaan ka talaga. Hindi mo naman pwede i-deny na may mga fears talaga tayo, 'di ba? So, ipagpasa Diyos natin lahat. Tas, kumuha tayo ng mga inspiration, no? Kagaya dito sabi sa Deuteronomy 31:6, "Be strong and courageous, do not be afraid or terrified because of them, for the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you." So yung mga bagay na panghahawakan natin para tumatag yung ating pananampalataya at maging matapang tayo, harapin yung mga bagay na kinatatakutan natin. So sana mag-ingat tayong lahat. Stay safe everyone. Stay warm and safe. So God bless. Ano mga plano nyo sa buhay. So tapangan lang natin at ayan, pag-pray natin ang pag-pray yung ating mga plans in life. Yan. So yun lang. Thank you for watching. Bye for now. See you next vlog. Bye bye.